Magandang araw mga kababayan. Ako si #WalkWithLan, ang inyong gabay sa mundo ng politika, intriga at katotohanan. Ngayon, may pasabog na balita na kumakalat na parang wildfire sa X at sa mga kanto ng social media. Si Senator Rodante Marcoleta, mala Senate President na raw ang PEG at may hashtag pa, #VP Sara, ano ito? Teleserye. Pero teka, mga kaibigan, bago tayo magmalaki o magmalat, kailangan nating suriin ito ng maingat. Is this a legitimate power move o isa na namang political hugot na magpapayak sa atin sa huli? Ngayon, sa loob ng ilang mga minuto, aalamin natin ang buong kwento mula sa pag-akyat ni Marcoleta sa Senado, ang kanyang koneksyon kay Vice President Sara Duterte, hanggang sa mga implikasyon nito sa 20th Congress. Kaya't ihanda ninyong kape, chichirya at kritikal na pag-iisip dahil ito ay isang roller coaster ride ng katotohanan at tawa. At oo nga pala, kung gusto ninyong suportahan ang ganitong klaseng content, magpadala ng super thanks sa YouTube. Ang bawat piso, mga kaibigan, ay tulong para mas marami pa tayong ma-analyze na balita. Tara, simulan natin. Kung ikaw ay tulad na medyo naguguluhan kung bakit biglang trending si Rodante Marcoleta, hayaan mo akong magbigay ng quick 101 sa kanyang political journey. Si Marcoleta, mga kababayan, ay hindi basta-basta. Siya ang sagip party list representative na naging senador noong 2025 midterm elections. Na may mahigit 15 milyong boto. 15 milyon, Hindi yan basta-basta. Pero teka, paano siya umabot dito? Si Marcoleta ay kilala bilang isang Duterte loyalist. Member siya ng PDP Laban, ang partido ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, at inindoso rin ni Vice President Sara Duterte. Pero hindi lang yan, si Marcoleta ay may controversial na track record. Siya ang isa sa mga arkitekto ng pagsara ng ABS-CBN noong 2020. O mga kaibigan, siya yung nasa House hearings na parang abogado sa courtroom drama. Pero hindi lang yan, siya rin ang involved sa mga investigasyon sa confidential funds ni VP Sara na naging batayan ng impeachment complaint laban kay Sara. At ngayon, biglang may balita na siya ang magiging Senate President. Nako, talaga naman, plot twist ng taon, mga kaibigan. Ang tanong, paano naging Senator-elect si Marcoleta sa kabila ng kanyang polarizing image? Ayon sa mga ulat, malaki ang naitulong ng suporta mula sa Iglesia ni Cristo, INC, na nagbigay sa kanya ng malaking boto. Kahit na sinasabi ng iba na hindi lang INC ang dahilan, ang kanyang visibility sa Quadcom hearings, kasama ang kanyang Duterte Magic, ay nagbigay sa kanya ng momentum na hindi napansin ng mga surveys. Pero ito ang catch, Ang kanyang pag-akyat ay nagpapakita ng isang Senate na nahahati sa pagitan ng Marcos at Duterte camps. Ngayon, pag-usapan natin ang main course ng ating episode. Ang chismis na si Marcoleta ang susunod na Senate President. Pero teka mga kaibigan, hindi natin basta-basta sasagutin ito ng oo o hindi. Kailangan natin maging Sherlock Holmes dito. Ayon sa mga ulat mula sa Inquirer.net, noong May 17, 2025, kahapon yon, si Marcoleta ay umiiwas sa tanong kung tatakbo ba siya bilang Senate President. Umiwas, Pero sa politika, kapag umiiwas ka, parang sinasabi mo na rin na may something brewing. Ang tanong, bakit si Marcoleta at bakit ngayon? Isipin natin, ito na parang chess game. Ang Senado ngayon ay parang chessboard kung saan ang Marcos camp at Duterte camp ay naglalaro ng mataas na stakes. Si Marcoleta bilang bagong senador ay hindi lang pawn. Siya ay parang knight na pwedeng magbigay ng sorpresang galaw. Pero para maging Senate President, kailangan niya ng suporta ng hindi bababa ng 13 senador. Posible ba ito? Ayon sa Rappler, ang 2025 elections ay nagpakita ng Marcos Duterte Reef. Si Marcoleta kasama sina Senators Bongo at Bato de la Rosa ay bahagi ng Duterte Bloc.
kung siya ang magiging Senate President. Ito ang magbibigay ng malaking leverage sa Duterte camp, lalo na sa impeachment trial ni Vice President Sara na nakatakda sa July 30, 2025. Pero heto ang problema, si Marcoleta ay bagong senador. Karaniwan ang Senate President ay may senioridad tulad ni Tito Soto at Pia Cayetano. Kaya ang tanong, may sapat ba siyang political capital para masecure ang posisyon? At kung sakali, ano kaya magiging style niya bilang Senate President? Magdadala kaya siya ng cable na may logo ng PDP laban? O baka naman mapapakanta siya ng My Way sa plenaryo? Nako, abangan natin yan. Kung gusto ninyong malaman ang sagot, i-hit ang like button at i-subscribe na. I-comment din kung sino sa tingin ninyo ang karapat-dapat sa Senate President. At huwag kalimutang magpadala ng super thanks para mas marami pang ganitong content. Ngayon, pag-usapan natin ang hashtag ng VP Sara. Bakit laging nadadawit si Vice President Sara Duterte sa mga ganitong pasabaw? Simple lang, si Marcoleta ay isa sa kanyang closest allies. Siya ang tumindig para ipagtanggol ang Office of the Vice President. Nung inakusahan, ito ang maling paggamit, no, ng confidential funds. Pero teka, hindi ba si Marcoleta rin ang involved sa House investigation na naging basihan ng impeachment complaint laban kay Sara? Parang plot ng Laluna Sangre, di ba? Isipin natin si Marcoleta bilang isang abogado sa isang courtroom drama. Sa isang banda, siya ang knight in shining armor ni Vice President Sara na handang ipaglaban ang kanyang karangalan. Pero sa kabilang banda, siya rin ang nasa likod ng investigasyon na nagbigay ng amo sa impeachment case. Ano ang nangyayari? Loyalty ba ito o isang mas malalim na political strategy? Ayon sa GMA News, sinabi ni Marcoleta na mali ang batayan, mali ang proseso ng impeachment ni Sara. Bilang senador judge sa impeachment trial, si Marcoleta ay nasa posisyon na maka-impluwensya na kinalabasan. Kung siya pa ang naging Senate President, kontrolado niya ang takbo ng trial mula sa scheduling hanggang sa mga rules. Pero ito ang catch. Ang kanyang malapit na koneksyon kay Sara ay maaaring magdulot ng bias na magpapababa sa kanyang kredibilidad bilang impartial judge. Kung ako si VP Sara, baka magpadala na ako ng care package kay Marcoleta. Yung may kasamang note na salamat bro. Pero seryoso ang koneksyon nila ay nagpapakita ng mas malaking laban. Marcos versus Duterte, round 2. Ngayon mga kaibigan, lumayo tayo sandali sa chismis at tignan natin ang mga malaking larawan. Anong ibig sabihin ng isang Marcoleta-led Senate para sa Pilipinas? Ang 20th Congress ay magiging battleground ng mga ideologies, interest at personal na agenda. At si Marcoleta, kung totoong balita, ay nasa gitna ng lahat ng ito. Ayon sa Rappler, ang 2025 elections ay magpapakita ng protesta laban sa administrasyon ni Marcos. At si Marcoleta ay isa sa mga nakinabang dito. Pero ang kanyang pag-akyat ay nagpapakita rin ng mas malalim na problema. Ang polarisasyon ng politika. Ang Senado ay nahahati sa pagitan ng mga pro-Marcos, pro-Duterte at mga independents. Kung si Marcoleta magiging Senate President, posible na mas magiging obstructionist ang Senado. Lalo na, no? Yan. Ang Senado ay nahati sa kung si Marcoleta magiging Senate President, posible na mas magiging obstructionist ang Senado, lalo na sa mga legacy programs ni Marcos. Pero heto ang tanong, ano ang magiging epekto nito sa ordinaryong Pilipino? Ang Senado ay may kapangyarihan sa budget, batas at investigasyon. Kung magiging masyadong political ang liderato, baka ang mga isyong tulad ng edukasyon, kalusugan at ekonomiya ang magdusa. At yan ang mga kaibigan ang totoong pasabog na dapat nating bantayan. Kung magiging Senate President si Marcoleta, baka magkaroon ng bagong batas. Bawal mag-renew ng franchise ng TV networks. Joke lang. Pero seryoso, kailangan nating bantayan ang kanyang agenda. Ngayon mga kaibigan, maglaro tayo ng manghuhula. Ano ang mangyayari kung si Marcoleta nga ang magiging Senate President? At ano ang mangyayari kung hindi? Scenario 1, Marcoleta as Senate President. Pros, magkakaroon ng malakas na boses ang Duterte Bloc. Ang impeachment trial ni VP Sara ay maaaring maging favorable sa kanya.
Cons, posibleng maging mas magulo ang Senado dahil sa polarisasyon. Ang kanyang lack of seniority ay maaaring magdulot ng tensyon sa mga veteranong senador. Scenario 2, Marcoleta stays as senator. Siya pa rin ay magiging influential sa impeachment trial, pero hindi siya magdidikta ng rules. Posibleng mag-focus siya sa mga isyong tulad ng good governance, gaya ng sinabi niya sa Inquirer.net. Ano man ang mangyari, mga kababayan, si Marcoleta ay isang player na dapat nating bantayan. Ang kanyang political maneuvers ay nagpapakita ng isang mas malaking laban sa pagitan ng dalawang dynasties. At sa labang ito, ito ang Pilipino ang tunay na manonood. Kung hindi man ang tunay na talo. Ano sa tingin ninyo ang mangyayari? I-comment sa baba at i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-subscribe at magpadala ng super thanks para sa mas marami pang ganitong pagsusuri. At iyan mga kaibigan, mga kababayan, ang ating ilang mga minuto na pagsusuri sa pagsabog na balita tungkol kay Senator Rodante Marcoleta mula sa kanyang political rise, sa kanyang koneksyon kay Vice President Sara Duterte hanggang sa posibilidad ng Senate presidency. Sinubukan natin buksan ang lahat ng anggulo na may halong katotohanan, kritikal na pag-iisip at konting tawa. Pero bago tayo magpaalam, heto ang aking hamon sa inyo. Maging aktibo sa politika, alamin ang mga balita, suriin ang mga kandidato at gamitin ang inyong boses. Sa botohan man o sa comment section, ang demokrasya natin ay kasing ganda laban sa ating pakikilahok. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, i-hit ang like button, i-subscribe ang channel at i-share sa inyong mga kaibigan. Magpadala rin ng super thanks para mas marami pang content na tulad nito. Salamat sa inyong mga oras, mga kaibigan, at hanggang sa susunod na pasabog. Ako si #WalkWithLan. Paalam at mag-ingat. Maraming salamat. Bayan.